Bakit nga ba major, minor, minor, major, major, minor, diminished yung nasa loob ng isang family of chords? Malamang ganito rin yung tanong nyo mga master as beginners. Kaya makinig ka mga master kung ganito rin yung katanungan mo. Ituturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Tandaan itong mabuti mga master na yung ating mga family of chords, yung lahat ng mga chords dyan is may kinalaman yan sa tinatawag na triads. Yung triads na sinasabi dyan mga master is yan yung nasa loob mismo ng iisang chords. Yan. Kagaya ng ating family of chords, meron niyang 7 chords. Meron din niyang mga nota bawat chords. At yun yung tinutukoy kong triads. Kaya, unahin muna natin mga master kung ano yung mga triads na kailangan nating malaman as beginners para maintindihan natin to kung bakit ganito yung pagka-arrange ng mga family of chords. 3 mga triads ang ituturo ko sa inyo mga master. Una is major triads, pangalawa minor triads, at ito yung pampito sa ating chords, yung tinatawag na diminished triad. Meron po yung formula mga master. Kaya kumuha na kayo ng papel at ballpen at sundan nyo to. Mahalagang malaman ito mga master na yung ating mga chords is bumabase yan sa skala. Major scale. Example, ito yung ating C major scale is ito yung dahilan kung bakit nabuo yung mga chords. Major, minor, at yung diminished. Triads na sinasabi is meron tayong 1, 3, 5. Ang ibig sabihin ng 1, 3, 5 na yan is ito 1, 3, at 5. Yan yung nasa loob ng ating major chord. Ito yon. At sa minor naman mga master, ang nangyari sa minor is yung 1, 3, 5. Ito 1, 3, 5. Yung ating number 3 is ginawang flat. So pag ipa-flat natin tong 3, makukuha natin yung E-flat na nota. Kaya yan yung formula ng ating minor triad. Yan. Oh, maliit na M, then C, E-flat, G. Yan yung kanyang 1, 3, 5. Flat third. At sa diminished naman mga master, ang nangyari is 1, 3, 5 niya, yung 3 flat, at yung 5 is flat din. So, ang mangyayari, magiging C, E flat, yan, at G flat. Yan yung mangyayari sa triads ng ating diminish. Take note mga master ha, ito yung mga formula na to is nasa loob lang yan ng isang key, yung ating C chord. So, pag major, yung nasa loob niya is ganito. Mapa-open chords man yan, bar chords yan. Itong mga ito yung makikita natin. Ganon din dito sa ating minor at sa ating diminished triad. Tignan natin mga master. Example sa ating C na open. Ito. Oh, yung ating ring finger nandito yung C. Yung ating middle finger nandito yung E. Kasama natin yung G, yung open. At yung index finger natin is nandito yung C. At yung open E natin na octave lang din. In majority, 3 lang yung bumubuo dito sa chords na to. 3 nota. Major. Yan. Tignan natin yung bar chord niya. Sa bar chord niya, ito. Yan. So, yung ating index finger, nandito yung C. Yung ating middle finger, nandito yung G. Ring finger C, another C, yan. Then yung pinky finger natin, nandito yung E. Yung third niya at fifth din ito kasi G. Yung ating high E, third fret, yan. So, 3 nota ulit in majority kasi octave lang naman yung iba. At yung C na nandito sa 8th fret, yan. So may C tayo dito, index finger ulit. Then yung ating ring finger is G. Then ito yung pinky
is C lang din ulit, octave ng ating root. At sa middle finger natin, nandito yung E. Yan. At ito yung G, 8th fret, at another octave lang din ito ng ating root, C. So, in majority, tatlong nota lang. Kaya sila magkatunog. Siyempre, humigpit lang pag dito na banda sa gitna ng frets. Kasi siyempre, tumit na yung scale or tumitining na yung ibang mga string. Kaya tumaas yung frequency. Pero, same na C major sila. Tignan natin yung minor. So, sa minor, sa C minor, so ito yung gagawin natin. Yung bar chord natin na C minor. Yan. Yung formula natin is C, E flat, at G. So, titignan natin, meron tayong root dito sa index. Nandito yung fifth, yan, ring finger. At yung pinky natin is root lang din siya, inulit. At ito na yung ating E flat. Yung ating middle finger, yan. Kasi, yung nandito sa 4th fret ng B string is E flat. Kasi ito E itong 5th fret. Yan. Inusod natin. Yan. Kaya, naging minor chord na siya. Or minor triads. Yan. Try natin yung sa 8th fret kanina na bar chord natin na C. Yan. Major. Pag tinanggal natin yung ating middle finger is naging minor. Bakit? Kasi yung middle finger natin, ito yung E. Pag tinanggal natin, syempre, kasama na siya dito sa index finger. Nasasama na siya pagbabar ng index finger natin. So, meron na tayong E flat. Ito. Nasa 8th fret ng G string. Ito ay E flat. Yan. Kaya sila magkatunog. See? At take note mga master, napakahalaga yung number 3, yung third. Kasi siya yung nagbibigay ng karakter ng isang chords. Nalalaman natin kung major siya or minor. Yan. Tandaan niyo to, pag minor, iusod mo lang yung number 3. At madaling malaman pag minor kasi may tunog malungkot. Ito yung major. Oh. Major, masaya. Pag minor, malungkot. Ngayon, dito na tayo sa diminish mga master. So, yung ating C diminish, ito. Pag titignan natin yan, yung nota niya is meron tayong C. Yung fifth natin is i-atras magiging G flat. So, ito yung G flat natin. Yan. Sa ating middle finger. 4th fret ng ating D string, nandito yung G flat. At yung ating pinky finger, ito, is same lang din ng C. Octave. At nandito sa ring finger yung ating flat third. Kasi ito yung E. Yan o, E flat. Then, pag nilagay na natin, yan. Take note mga master ha, huwag yung isama itong nandito sa taas. Kasi G na ito. Yan. So, ang iriring lang natin dyan is yung A string, D string, G string, at B string. Yan. Yan yung ating diminish. Or may tawag din dito sa paglaliman mo yung tinatawag dito sa theory. Meron ding tawag nitong C minor flat 5. Yan kasi pag titignan mo mabuti yung C minor ito, yan. Inusod lang ito, yan. Yung ating fifth. So, C minor yan, flat 5. Ganyan. Pero, depende na sa inyo kung paano nyo intindihin. Basta ito, C diminished dahil sa ating triads. So, magbigay pa ako sa inyo ng example mga master. Example, gawin nating D. Yan. So, dahil D yung ating kukunin, yung tatlong chords ng D, yung major, minor, diminish, nakabase din yan sa skala niya na D major scale. Sa major triad ng ating D is meron tayong D, F sharp, at A. Kasi yan yung 1, 3, 5. Ito, 1, 3, 5. Then sa ating minor mga master, ito yung 1, 3, 5 niya
ito, iuusod mo to. So, yung sharp natin, kasi 3 yan, sharp yung nakalagay dyan, F sharp, iatas mo lang siya. Kumbaga, hindi ka maglagay ng F sharp flat. Yan, hindi. Iatras mo lang siya. Babalik siya sa kanyang natural na note. Yan. Dahil sharp ito, so ano yung nauna sa F sharp, 'di ba? F. O yun. Kaya iatras natin siya. Then sa diminished naman mga master is ganito rin yung formula niya. Kasi meron tayong 1 flat third at flat fifth. So dahil dito tayo bumase, inatras natin din yung ating F sharp, naging F. At yung ating A, inatras natin, naging A flat. Kaya ito yung formula ng ating diminish. D diminish. Tignan natin sa gitara. Meron tayong D, yung open D natin na fourth string. Sa ating index, nandito yung A, which is yung kanyang fifth. At ring finger natin is bumalik lang tayo sa octave ng D, yung root. Din yung ating middle finger, nandito yung F sharp. Yan. Kaya tinawag siyang major chord. Yan. Sa minor, di ba ginawa natin F yung F sharp? So, pag minor, ito yung F nandito. So, isi-shift lang natin yung ating daliri. Siyempre, para hindi naman natin tumausod na ang ating middle finger doon sa F. So, ang gagawin natin, isi-shift natin sila. Magpapalit sila lang ng pwesto. Kumbaga, yung dito sa ating index finger is papalitan ng ating middle finger. Yan. At yung index finger yung pupunta doon sa F na note. Sa first fret ng ating high E. Yan. So, ito yung ating minor triads or minor chord. Then, sa ating diminished naman, ang gagawin natin is ibabar lang din natin ito. Yung ating index finger, kasi ito yung fifth natin, ito yung G string second fret, nandito yung fifth. So, kung kaya nyo siyang ganituhin, yan. So, ang ginawa ko, para hindi na mahirap, ibabar ko na lang itong dalawa. Yan, ibabar ko. Then, ito yung aking D. Yan, para makuha ko yung D diminish. Yan. Tandaan nyo mga master ha. Major, minor, diminish. Yan. Yan yung mga nota niya. Sa bar chord, ito yung kilala natin na D. Yan. Ganon din yan yung nasa loob niya. D, A, D, F sharp, at A. Yan. Majority, tatlong nota. Sa minor, ang ginawa, so iusod ito, naging F na lang. Kaya ganito yung posisyon ng ating D minor. Oh. Dahil sa root, fifth, at third. Yan. At yung diminish niya, so meron tayong root, flat, fifth, root ito ulit, yung pinky natin, at meron tayong flat third, yung F. Yan. In comparison, ganito. Ito yung bar chord niya. Minor. Yan. Bar chord din ng minor ng D. At diminish. Yan. At bar chord din ng diminish. Oh. Halos magkapareho. So yun siya mga master, yung tatlong mga triads. Tatandaan nyo lang talaga itong formula na ito mga master, makukuha nyo na. Kahit anong chords pa yan, makukuha nyo yung kanyang triads. So ngayon, dito na tayo sa tanong, bakit ganito yung ating mga family chords? So ngayon mga master, dahil nalaman na natin yung mga triads, isulat natin yung mga triads nila. Yan. So sa ating C, ilagay ko dito, root, ito yung third at fifth. Yan. So sa ating C, meron tayong C, E, G. Yan. Yan yung ating major triads. Ngayon, ang sunod natin na chord is minor. So meron tayong D. Sa ginawa natin kaninang example, meron tayong F dito sa gitna. Yan, kasi inatras natin yung third at ito yung fifth niya, A. Then sa ating E minor mga master, so yung 1, 3, 5 ng E minor natin is meron tayong nota na E.
Inatras natin yung kanyang third kasi G sharp yung kanyang third pag major. So ginawa nating G na lang. At yung ating fifth is B. Then yung major triads naman ng ating F is meron tayong F, A, C. At sa G natin meron tayong G, B, D. At sa ating A minor meron tayong A, so C at E. At sa ating B diminished is meron tayong B. Ay natras natin yung kanyang third which is D na lang. At yung kanyang fifth is F. Yan. So ito na yung interesting part mga master, makinig kayo. Tignan yung mabuti yung mga nota. Yan. Focus kayo sa mga nota dito. So, dito tayo sa root nila lahat is nagha-harmonize sila oh. C, D, E, F, G, A, B. Yan, yung mga root. At pagdating dito sa third nila, nagha-harmonize ulit oh. Meron tayong E, F, G, A, B, C, D. Yan. Pasensya na kayo sa sulat ko nagtabingi. Then sa fifth nila, nagha-harmonize ulit G, A, B, C, D, E, F. Nagets nyo na mga master? Kasi pag gagawin natin tong major, ang mangyayari dahil sa major is F sharp, meron tayong isa ditong nota na hindi harmonize. Yun siya yung dahilan mga master. Kasi, take note mga master, from the start tayo. Itong family chords na to nabuo yung chords ng bawat isa dahil sa scale, di ba? Yung scale. So ito is nabubuo sa C major scale, which is ito yung mga chords na to. Pag pinagsama itong pitong ito, makukuha natin sa kabuuhan nila. Yan, kabuuhan nila mga master, yung tinatawag na major scale, nag-harmonize. Kaya nga pag pinlay natin ito, harmonize sila. Naririnig natin yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kasi di ba yung ating scale na C is do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So pakinggan nyo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. C, D, E, F, G, A, B, C. Pag pinakinggan natin siya sa chords, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Diba? Swak na swak. O, tignan nyo. Babaguhin natin yung isang chord dyan. Yung D, gawin nating major. So, do, re. Yan na. Nagbago yung pitch. Dahil sa nota na to. Yung F sharp kasi wala siya sa ating C major scale. Yun yung dahilan mga master. Kaya ganito yung arrangement ng mga family chords. Yan, tignan nyo. So ngayon, alam mo na kung bakit ganyan yung nangyari sa mga family of chords. Walang ampon dyan. Kasi yan ang family chords. Nag-harmonize sila. Kumbaga magkakadugo-dugo lang kumbaga sila. Kaya nga tinawag silang family of chords. Kaya nga sa mga kanta, pag mayroong ibang chords, tinatawag di ba na borrow chords? Oo. Kasi nga, kumbaga nanghiram lang sila. Hindi yun talaga yung kanilang kadugo or hindi kabilang sa pamilya. Pero merong ganun kasi. Yeah, pwede ka naman mag-ampon ng ibang mga chords. Basta tutugma din sa kanta mo, ang kinukumpos mo na kanta. Pero sa original talaga na family chords, yan talaga yung mga pagkakasunod dahil nag-harmonize sila sa kanilang triads o yung nasa loob na mga nota bawat chords. Yan. Sana nasagot na natin to mga master at shout out ito pala yung ating mga kamaster yan. Sila yung nag-request nito. So sana
Nagbigay din ito ng ideya sa inyo mga master. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na ganito rin yung tanong. Hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.